Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang 18 bahagi. Nagising si Sarah na parang minamartilyo ang ulo. Nakadapa siya sa ibabaw ng kama. Na magpilit bumangon, halos hindi siya makahinga dahil nakadikit ang buhok sa ilong nito at bibig. Ano bang nangyari sa akin? Pahikab na tanong niya sa sarili. Nasa loob naman siya ng kwarto, pero hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang alam lang niya, pinuntahan nila ni Yunjin si Kuya Achilles. Nag-inom na naman at mukhang balak na magpakalasing, kaya inagaw nila ni Yunjin ang isang bote na balak inumin ng kapatid. Naubos ba niya ang buong bote kaya ganoon ngayon yung pakiramdam niya? Pagpasok sa shower room, nagtaka siya nang mapadaan sa salamin, parang iba yung suot na damit niya. Habang naliligo, pilit niyang inaalala kung ano yung nangyari. Parang natatandaan niya na binuhat siya ni Yunjin. Binuhat din ba siya ng lalaki hanggang sa bahay? Pero paano yung kuya niya? Dali-dali niyang tinapos ang pagliligo. Hindi na niya nagawang tuyuin ang buhok. Pagkabihis, dumiretso siya sa kwarto ni Yunjin. Kumatok siya pero walang sumasagot. Nalasing din ba ang lalaki? Dahan-dahan niyang pinihit ang knob at sumilip sa loob ng kwarto. Pero walang tao sa kama. Sa katunayan, maayos iyon na akala mo ay walang natulog. Pinakiramdaman niya kung may tao sa CR, pero wala siyang naririnig na lagaslas ng tubig. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto ng mga pamangkin. Sumilip siya sa loob. Na makita na tulog pa ang mga ito ay isinara uli niya ang pinto. Pinuntahan naman niya ang kwarto ni Kuya Achilles, pero hindi ito sumasagot kaya pinasok na rin niya iyon. Pero wala ring tao doon. Ano nangyayari? Binabangungot ba ako? Wala sa loob na bumaba siya. Kailangan siguro niya ng kape para magising ng tuluyan ng diwa. Pagpasok sa kusina, doon niya nakita ang mga taong hinahanap. Her heart jumped at the sight of Yunjin. It did not help that he looked at her in a strange manner. Kumusta ang ulo mo, Sarah? Tanong ni Kuya Achilles. It still functions. Thank you very much, Kuya. Ikaw, kumusta ang ulo mo? Hurts like hell. Thank you for asking. I'm so glad. Alalahanin mo yung sakit ng ulo mo ngayon para hindi ka umulit pa sa pagpapakalasing. Nag-uumapaw sa sarkasmo ang boses niya. Dahil sa pag-inom ng kapatid ay nadamay siya. Kung maisip man nitong uminom mamaya, kailangan na naman niyang gawin iyon. Baka hindi na siya makasurvive. Salamat sa concern, kapatid ko. Pero yung sakit ng ulo mo ngayon, sana magsilbing aral din na para hindi ka na, para hindi na uli kayo makialam sa ano man na gusto kong gawin. I'm older than the two of you. So stop and mind your own business. Kahit gustong sagutin ng kapatid, pinigil na lamang ni Sarah ang sarili. Tumingin siya kay Yunjin na parang wala doon dahil hindi nagsasalita. Hindi din siya tinitingnan ng lalaki. May nagawa ba siya kahapon? Lumigid siya sa kabila ng mesa para kumuha ng tasa na pagtitimplahan ng kape. Pero biglang umatras si Yunjin at tumabi ng husto na parang ayaw madikit sa kanya. Kumunot bigla ang noo ni Sarah. Ano nangyayari kagabi? Tanong niya. Paano tayong tatlo nakauwi? Tinawagan ko ni sila Shara at Luke. Kaya pala iba yung damit na suot ko. Natapunan ni Yunjin ng kape ang sarili. Mukhang mainit pa iyon dahil napangiwi ang lalaki. Okay ka lang ba? Dali-dali si Sarah sa pagkuha ng paper towel at pinunasan ang dibdib nito. Ako na. Inagaw ni Yunjin ang paper towel at dumistansya. Anong problema ng lalaki? May ginawa ba siya kagabi? Binuhat ba siya ni Yunjin at nabigatan ito? Yunjin, kung ano man yung pinaplano niyong dalawa, huwag niyo nang ituloy. Biglang sabi ni Achilles. Wala kayong gagawin sa birthday ko bukas. Wala, maliwanag? Hindi nagsalita si Yunjin kaya hindi na rin nagsalita si Sarah. Sarah, sumagot ka. Pero kuya, birthday mo yon. Palagi may maliit na salo-salo sa bawat taon. Walang dapat i-celebrate, and that's final. At iligilan nyo na rin yung kasusunod sa akin. Hindi kayo nakakatuwa. Tumingin siya kay Yunjin. Parang lumilipad ang isip ng lalaki. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Sinabi ko na sa inyong dalawa na tigilan nyo yung kakasunod sa akin. Asar ng sabi ni Kuya Achilles kina Yunjin at Sarah. Isinama niyo pa ang mga bata pati si Manang Yoli. Kuya,
Gustong pumunta ni na Gustavo at Jem dito sa hot spring. Pinagbibigyan lang namin ng mga bata. Pangatwira ni Sarah. Tinatawagan ni Sarah mga pinsan nila. Ang sabi ni Tiona, nasa hot spring daw si Kuya Achilles kasama si Ching at Keo. Dinidevelop pa ang hot spring kaya madalas to ng kapatid niya at mga pinsan. Sa katunayan, giniba na ang kubo dahil palalakihin iyon. Kaya sa ngayon, walang shade na pwedeng masilungan. Mabuti na lang at hindi maaraw ngayon. Medyo madilim ang langit at mukhang uulan. Nag-aalala siya na baka magpaiwan pa si Kuya Achilles at uminom doon. Baka mahulog ito sa tubig at kung ano ang mangyari. Isa pa, gusto naman talaga magpunta ni na Jem at Gustavo sa hot spring. Okay, do what you want. Kaya sasabihin ko na rin sa inyo na wag na kayo mag-abala para bukas. I won't be here. Pupunta ako ng Manila. Wala dun si ate, sabi ni Eugene. Gusto sana itong sikuhin ni Sarah dahil sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng kapatid. Biglang nagdilim ang mukha nito. Hindi siya yung pupuntahan ko. Paangil na sagot ni Kuya Achilles. Naaasar na inilayo ni Sarah si Eugene. Hinila niya ang lalaki palayo sa karamihan ng mga tao. Hinayaan niyang kausapin ng ibang mga pinsan si Kuya Achilles. Ang mga bata naman ay kasama naglalaro si Manang Yoli. Nasisiraan ka na ba? Nandidilat ang mga matang tanong ni Sarah. Bakit? Sinabi ko lang naman yung totoo. Mas mabuting alam niya. He's not going anywhere tomorrow. Sa bahay lang siya. Yun ang dapat natin siguruhin. Determinadong sabi niya. Ano gusto mong gawin natin? Itali natin siya? Nakataas ng bahagya mga kilay ni Eugene. Pero napapansin niya na parang palayo ito ng palayo sa kanya. Lumapit siya sa lalaki. Bigla itong umatras. Nagdugtong ng tuluyan ng mga kilay niya. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Kaninang umaga ka pa eh. Ano bang nangyayari sa'yo? May ginawa ba ako kahapon? O baka naman ikaw ang may ginawa? Anong sinasabi mo? Wala akong ginawa. Pero hindi ito makatingin ng diretsyo. Maganda ito. Sa mga kwento lang ni Ate Mika ko narinig tungkol dito. Pero mas maganda pala kapag personal mo nang nakita. Iniiba pa ang usapan. Binuhat mo ba ako kahapon? Biglang tanong ni Sarah. Sa pagbaba ng hagdan, masakit yung katawan mo? Hindi naman. Sagot nito pero naglalakad pabalik sa mga kasama nila. Hinarangan ito ni Sarah. Don't get me wrong, okay? Wala kasi talaga ako matandaan sa nangyari kagabi, so you tell me. Nagsuka ka? Walang duda. Nagising ako na nakadikit lahat ng buhok ko sa mukha ko. Muntik nang matawa si Eugene pero pinigil nito. Pero pilit pa rin umaangat ang sulok ng mga labi. So ano ginawa mo habang nagsusuka ako? Huwag mo sabihin pinanood mo pa ako. Natatawan sabi niya. I held your hair back, then I carried you back to the bed. Nabura ang tawa ni Sarah. Nangyari yon pero hindi niya matandaan. Hindi kaya si Eugene na nagpalit ng damit niya? Ha? Ano? Ganun na lang yun? As if he had never seen all of it. Pero iba na ngayon. Hindi na sila mag-asawa. Dinuro ni Sarah ang dibdib ni Eugene. Sisimulan na sana niya itong tanungin at paaminin nang maramdaman na may pumatak sa mukha niya. Malalaking butil. Tumingala siya. Sasabihin pa lamang sana niya na umuulan nang biglang bumuhos nga iyon. Napatakbo silang lahat. 8 silang lahat na naroon. Pwede silang magsisikan sa Range Rover na dala ni Ching. Pero nakita ni Sarah na sa halip na tumakbo sa sasakyan, nagtatakbo pa sa ulanan sina Jem at Gustavo. Napapailing na nilapitan ni Sarah ang mga pamangkin para samahan ng mga ito. She knew better than to stop them. Sanay ang magkapatid na naliligo sa ulan dahil kay Mika. Kailan nga ba siya huling naligo sa ulan? Hindi niya matandaan. Natawa siya nang bumitiw sa mga binti niya ang 2 pamangkin. Tita, why in rain? Patiling sigaw naman ni Jem. Lalapitan na sana ni Eugene ang 2 bata at si Sarah nang pigilan siya ni Achilles sa braso. Nababasa sila ng ulan. Baka magkasakit sila. Kunot noong sabi ni Eugene. Nakatayo sila sa tabi ng sasakyan. Nakasakay na sina Manang Yoli, Keon at Ching. Basa na rin naman sila ni Achilles kaya wala nang silbi pa kung papasok sila sa loob. Sanay sila. Palagi naliligo sa ulan na mag-iina ko. They love the rain. May lungkot na sumilip sa mga mata ni Achilles. Pupuntahan dapat ni Eugene si Ate Mika ngayon. Pero ang sabi ni Sarah, tumawag daw ang kapatid niya at sinasabing huwag na silang pumunta dahil gusto nitong mapag-isa. Hinahabol ng 2 bata si Sarah dahil hawak ng mga ito yung bola. Nagpapaligsahan sa lakas at tinis ng tawa ang 3.
Pero ang mga mata ni Yunjin ay nakafocus lang kay Sarah. Parang musika ang dating ng pagtawa nito. Wala siyang magawa kung talagang kakawala na ng tuluyan ng puso niya sa loob ng dibdib. Ano pa bang magagawa niya? Tinanggap na lamang niya ang katotohanan na wala na siyang magagawa. Hindi na malaya ni Yunjin na nakangiti na pala siya ng husto habang pinapanood ang tatlo. Ang ganda-ganda ni Sarah. Sana palagi lang itong ganoon kasaya at puno ng buhay. Naalala niya dati nung nag-aaral pa ang babae. Sinundo niya ito sa school. Inabutan nila ang ulan pero wala silang dalang payong. Kaya umuwi sila ng basang-basa. Nagtatakbo sila papasok sa loob ng shower room. They undressed and slowly kissed under the warm spray of the water. I'm so in love with you, Yunjin. I'm so in love with you, Sarah. I want to shout it on top of my lungs. I want everybody to know about it. You still love my sister? Yes. Nanlaki ang mga mata ni Yunjin. Napatingin siya kay Achilles. No. Biglang bawi niya kahit pa tumatanggi yung sistema niya. Ikiniling ni Achilles ang ulo. If you say so. Kung ipagpipilitan niya na hindi, mas magmumukha siyang guilty. And damn it. Why was he not paying attention? Nang tingnan uli niya si Sarah ay nakatingin na ito sa kanya habang nakangiti. Kahit anong pigil ang gawin, nararamdaman niyang tumataas ang sulok ng labi niya. Be still, my heart. Yunjin! Yunjin! Pabiglang napabangon si Yunjin dahil sa malalakas na katok sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Sarah. Bakit? Wala sa sariling tanong niya. Pilit siyang hinila ng antok. Halos mag-uumaga na siya bago nakatulog. Lumapit ang babae sa gilid ng kama. Wala si kuya. Wala ang kotse niya. Tinatawagan ko na yung mga pinsan namin. Hindi rin nila alam kung nasaan. She smelled like fresh flowers. Nagising ng tuluyan ng kanyang diwa. Anong oras na? Pahikab na tanong niya. 6:00 ng umaga. Sagot nito at umupo na sa kama. Tuluyang nilipad ang antok ni Yunjin. Nakasuot ng floral dress si Sarah. Spaghetti strap iyon kaya lantad ang leeg at mga balikat nito. Napatitig siya sa makinis na leeg ng babae. He used to nuzzle her neck. There was a spot where he would suck and bite that made her crazy. Her floral scent tickled his senses. He felt all his blood rushing to south. Wala si kuya. Tapos si Ate Mika, nandyan sa labas. Ayaw pumasok. Ano? Muntik nang mapatayo si Yunjin kung hindi lang siya may tinatago. Kung aalisin niya ang kumot na nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan, malalaman ni Sarah ang kalagayan niya ngayon. Kararating lang niya kasi kinausap ko siya. Niyayaya akong pumasok pero ayaw niya. Kailangan daw muna niya makausap si kuya. Pero wala nga si kuya. Huwag ko rin daw sabihin sa mga bata na nandyan siya. Ano bang gagawin ko? Una sa lahat, lumalabas ka muna dahil baka hindi na ako makapagpigil at kung ano magawa ko sa'yo. Damn, relax ka lang. Mabuti siguro kung magpe-prepare ka muna ng breakfast. Tapos ako na yung bahala kay ate. Lalabas ako at kakausapin ko siya. Pagkatapos kong ayusin yung problema ko. Nang lumabas si Sarah, kulang na lang ay lumupasay sa sobrang relief si Yunjin. Inalis niya ang kumot at tumayo. Pero bigla nitong sumilip sa pinto. Pero Yunjin, ano? Bigla siyang lumundag ng padapa sa kama. Shit, bakit ka sumisigaw? At saka ano ginagawa mo? Nagsistretching lang ako. Palusot niya na pinipigil ang sariling sigawan na naman ng babae. May sasabihin ka pa ba? Sasabihin ko lang sana kung itutuloy pa ba natin yung surprise natin para kay kuya. Hindi ko alam. Mamaya na natin pag-usapan. Please. Okay, fine. Bakit ang init ang ulo mo? Hindi ko naman kasalanan to. Sarah, wala naman akong sinabi na kasalanan mo. Kailangan ko lang mag-shower muna, please. Nagmamadaling nag-shower si Yunjin. Tiniis niya ang lamig, maayos lang yung problema niya. Pagkatapos, sumilip siya sa bintana. Nakita nga niya si Ate Mika na nakaupo sa gutter sa gilid ng daan sa mismong tapat ng bahay. Nababaliw na ba yung kapatid niya? Ate, halika sa loob. Salubong niya sa kapatid. Hinawakan niya ito sa braso at pilit hinila patayo. Umiling lang si ate. Dito lang ako. Papasok lang ako pag nakapag-usap na kami ni Achilles. Pero paano kung hindi siya umuwi ngayon? Di hindi ka talaga papasok. Anong gagawin mo? Aalis ka na? Hindi mo man lamang ba gusto makita mga bata? Miss na miss ka na nila ate. May tumulong luha sa pisngi ng ate niya, pero maagap itong pinahid iyon. Puno ng determinasyon ang ekspresyon ng kapatid.
Babalik ako kung tatanggapin ako ni Achilles. This is me fighting for my family. And I can't just walk in and out of their life. Parang may kung anong tumama sa puso ni Yunjin sa sinabi nito. Sige na, pumasok ka na. Utos ni Ate Mika. Kahit atubili, wala rin siyang nagawa kundi ang iwan ng kapatid. Ilang beses na lumabas si Sarah sa buong maghapon para alukin ng pagkain si Mika. Pero tumatanggi ang hipag niya. Hindi daw nito kayang kumain. Si Yunjin ay hindi pa lumalabas. Hayaan na lang daw nila ang kapatid. Naroon siya sa kwartong okupado ni Yunjin. Yun kasi ang kwarto sa buong bahay kung saan tanaw na tanaw ang kalsada at kung saan naroon si Mika. Katabi niya si Yunjin at pareho sila nakasilip sa bintana. Sarah, tama na to. Bakit ba kailangan natin bantayan si ate? Nakaupo lang naman siya. Siya rin mismo ang nagsabi na hindi siya aalis dyan. Basta, bakit ba kasi nakikitanaw ka? Tiningnan ni Sarah ng masama ang lalaki. Niyaya ba kita na samahan ako? This is my room. So, dun ka nga sa kama mo. O kaya sa salas ka, manood ka ng TV, makipaglaro kayo ng Gustavo at Jem. Nakipaglaro na ako kanina. Nanonood na ng TV ang mga bata. Huwag mo kong guluhin. Mag-aalas 6 na. Ibig sabihin kalahating araw na siyang nandyan. Nag-aalala talaga siya kay Mika. Baka hindi umuwi si Kuya Achilles. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi siya nakatiis. Bahala na. Umalis siya sa bintana at lumabas ng kwarto ni Yunjin. Saan ka pupunta? Nakasunod ang lalaki sa kanya. Hindi sumagot si Sarah. Dadaanan niya sa sala ang mga pamangkin pero hindi rin niya pinansin ang mga ito. Paglabas ng gate, natanaw niya na may paparating na sasakyan. Parang sumirko ang puso niya dahil sa pamilyar na sasakyang iyon. Sasakyan iyon ng kuya niya. Parang gusto niya magtatalon sa tuwa. Tumingin siya kay Yunjin. Nakatingin ito sa kanya sa mga matang puno ng pag-aalala. Ibinalik niya ang tingin sa sasakyan. Dahan-dahang bumaba doon si Kuya Achilles. Si Mika naman ay tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng daan. Dahan-dahang lumapit si Kuya Achilles sa asawa nito. Nagpunta ako sa bahay niyo sa Maynila pero wala ka doon. Kakabasa ko lang yung text mo. Ilang minuto pa lang, kakabukas ko lang ng phone ko. Garalgal ang boses ng kapatid habang nagpapaliwanag. Nandito na ako mula pa kaninang umaga. Hinihintay kita kasi gusto ko muna siguruhin kung welcome pa ba ako. Kung tatanggapin mo pa ba? Hindi na natapos ni Mika ang sinasabi dahil sinugod na ito ng yakap ni Kuya Achilles. Habang magkayakap ay parehong humahagulhol ang mag-asawa. Naramdaman na lamang ni Sarah na umaagos na rin ang luha niya. She was so relieved and happy, beyond happy. She turned around when they started kissing. Na makapasok sa bakuran, naramdaman niya na nakasunod si Yunjin. Nang tingnan ang lalaki, halata rin ang saya sa mukha nito. Napabulala siya ng iyak. Kinabig naman siya nito at isinandal sa balikat. It was really good to cry happy tears in his arms.